Duterte. Oh, they even denied mga kababayan na sa kanila nang galing yung nilabas ni Trillanes, pero eventually ito na nga lumabas yung katotohanan. At dahil dyan, mga kababayan, itong si Sara Duterte ngayon ay mukhang merong pong sinasabi, mga kababayan. Mukhang tanggap na ni VP Sara Duterte na siya po ay may impeach, na siya po, mga kababayan, ay mukhang suko na. Bakit? Sabi ni VP Sara Duterte, kung ako man ay may impeach, sinulat ng Diyos yan. Eto, pakinggan nyo. Sige. Salamat ha. Thank you. VP Inday, Yes. welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today? Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but I'm happy to see all of you again, and happy springtime sa inyong lahat. I am very well and okay. Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over Mayong the world, gabi sa tanan. welcome back and we're glad to see you again. Yes, I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no? Yes. So, We were here actually last year. Oh. We bring some cakes. Oh. Birthday si Tatay. Salamat. And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So, nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate Hoy, pumunta dyan sa Hague, hindi mo ba binayaran yung mga yon? Palita ako, naghakot daw kayo ng mga tao dyan para dumami yung tao dyan sa Hague. dito dun sa Malidel Park. So, thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Next birthday. Yes, we always pray for that. No? Hoy, kanino ka daw nagbi-pray? Halos sa araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President. Oh. Kanino ka ba kasi naghihingi ng dasal? Kanino ka nagbi-pray? Alam naman natin si Digong anti-Christ yan eh. Oh, tapos hihingi ka ng saan ka nagdadasal? 'Di ba? Sa demonyo? VP Oh. Inday, Henry Sobra, Ramos. ma'am. Sobrang mahal ng thank you, ma'am. magastos, ma'am. VP Inday, how was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And Tingnan mo mga kababayan. Dito ngayon, sabi niya, he looks well, he looks healthy, pero kapag merong trial, mga kababayan, sasabihin nila, di ba? Tama, pag may trial, nagbabago yung kanilang narrative. Biglang sasabihin, mga kababayan, wala na, nakakalimot na, talagang mahinang-mahina na, very fragile yung katawan na, tapos, sasabihin, mga kababayan, matanda na talaga. Biglang nagbabago yung kanilang mga sinasabi pag may trial, di ba? Kaya pakinggan nyo mga kababayan, abangan nyo pag nagkaroon na ng trial ni Digong Duterte, mga ka-GP Natics, bigla nilang sasabihin na yan, he looks frail, very fragile, mahinang-mahina na, he's very weak, di ba? Hindi na makaalala. Biglang gaganon yan, mga buwisit. And wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. Yes. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeals chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Tanggap niya na talaga. Actually, mga kababayan, the way she acts, noon pa lang, talagang tanggap niya na si Digong diyan na mamamatay sa dahig. Bakit kanyo? Tingnan nyo na lang ang president. Tingnan nyo na lang yung nangyari kay Zulaika Lopez.
Nung si Zulaika, mga kababayan, sa Pilipinas lang makukulong. Anybody can visit, di ba? Zulaika Lopez. Hindi pa nga yun dun sa bilangguan kung tutuusin di ba? Pero galit na galit si VP Sara Duterte. When her father was arrested, mga kababayan, tapos dinala sa dahig, 'di ba? Wala man lang wala man lang kasimpatya sa tatay niya. Nakangiti pa. Mga kababayan. At ang sinabi niya dati, 'di ba? Ano yung sinabi niya dati? Mas maganda daw na nakakulong, at least buhay pa. Kaysa daw yung mamatay ka na, tapos wala ka sa kulungan pero patay ka na. 'Di ba sabi niya 'yon? Mga kababayan, pero kung titingnan mo yung logic, bakit si Zulaika? Sa Pilipinas nga lang nagwawala ka na. Tatay mo yung dinala sa dahig, hindi ka nagwawala. May kakaiba talaga dito kay Sara. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So, Ay, wait. Sabi ni Arthur Salibio, Idol, bakit ganyan ang katarungan mo kay BP? Sara kung kanino siya. Katanungan! Kay Sara, kay BP Sara kung kanino siya nagdadasal. Ay, hindi nyo po ba alam? Sabi niya kasi, mga ka-GP Natics, siya daw po ang presidente ng impyerno. So, kung presidente ka ng impyerno, natural, kanino ka nagdadasal? 'Di ba? Hindi naman pwedeng presidente ka ng impyerno, magdadasal ka sa Panginoong Diyos. Malabo naman 'yon. 'Di ba? Si Digong, sabi niya, sino ba si Digong? Siya daw ang papalit kay Satanas. Puputulin niya daw ang ipos, puputulin niya daw ang buntot ni Satanas, siya ang papalit. Kaya nga nagtatako ko dati, may video ko na nag-uusap sila ni Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, siya daw yung ano ba tawag ni Kibuloy sa sarili niya, mga kababayan? May tawag siya sa sarili niya, di ba? Tapos, ngayon, yun ang tawag niya sa sarili niya, tapos si Digong, sinasabi niya na siya daw ay papalit kay Satanas. Biruin nyo, Digong, Satanas, tapos si Kibuloy sinasabi niya, mga kababayan, ano ang tawag niya sa sarili niya? Kay Kibuloy. Di ba hindi pwede magsama yun Pero nakikipagkaibigan siya kay Digong. so we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Ma'am Luz, Na this would be really Son go of to God. trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that... di ba baliw talaga sila? Isipin nyo presidente ng impyerno, papalit kay Satanas, tapos si Kibuloy, son of God. Mga kababayan, tingnan mo nga naman, paano magkakasama, magiging magkaibigan yung son of God, tapos presidente ng impyerno, o kaya naman ay papalit kay Satanas, di ba? Ganon klase ang mga DDS. Ganon klase ang mga Duterte. Ganon klase mga kababayan ang mga taong dumidikit sa kanila. Wala na sa tamang pag-iisip, yung logic nila bulok. How do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro... No comment. No, I've always been like this. Yes. Even before I was vice president and hanggang naging vice Mga kababayan, sabi niya, even before I was vice president. Dating vice president. Walang yan si VP Sara Duterte. Sabi niya, even before I was vice president. Tama ba yung pagkakaintindi ko, guys? Baka nasobrahan naman ako, Kasi sabi niya, even before I was vice president. So, pag sinabi mong was, hindi ka na vice president ngayon. Diba? May pag-aamin na ba dito? Hindi nga, totoo. Tingnan nyo, balikan ko ng konti. It's been Oh. like this. Yes.
Even before I was vice president and Even before I was vice president, 'di ba? Vice president, mga kababayan. Tapos ang gagamitin niya was Bakit? Hindi ka na ba vice president ngayon? Ulitin mo nga yung part na yan. Ayan o, tingnan nyo mga ka-GP. it's been like this, yes. Ulitin ko No comment. No, I've always been Oo. like this, yes. Even before I was vice president and hanggang naging vice Diba? president ako. And Even before I was a vice president. ano to mga parang dalawang ibig sabihin niya dyan Either tanggap niya na siya po ay may impeach kaya siya po ay matatanggal bilang vice president o kaya naman mga kababayan feeling niya siya ba ang presidente ngayon? Ganun ba 'yon? Malala na talaga tong busy na mga DDS. Sobrang lala mga kababayan. Lutang na lutang. Sabi ni Ma'am Leslyn Vlog, feeling siya ay presidente ngayon? Parang praning kausap si Sarah. Wrong grammar, she's using past tense. Kaya nga. 'Di ba? Tapos, okay, sabihin natin nagkamali lang siya. Ganito ba yung klaseng presidente na gusto nyo maging presidente ng Pilipinas? Oy, mga DDS, mag-isip-isip naman kayo. Baka mamaya naman, Diyos mio Marimar, napakadelikado po na itong bagay na to. Ako, hindi ako perpekto. Hindi ako perpekto. Mga ka-GP Natics. Pero yung mga simple naman na ganun, Diyos mio Marimar. Kasimple-simpleng mga salita. 'Di ba? Tapos magkakamali ka ba? Past tense ka agad ang gagamitin mo doon? Alam mo, ikaw, ngayon, ikaw ay nananatiling vice president. Tapos, before I was a vice president? I don't see Oo. na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Oo nga, baka mamaya mayroon nang iniwan na letter of resignation. Hindi pa lang niya sinasabi. So, sabi niya siguro, di ba mahilig naman to mag-utos? O pag gagawa ko ng letter of resignation, ilabas nyo to kapag tayo ay pag ako ay na-impeach sa Senado. O kaya pag nakita nyo tagilid yung impeachment trial, sabihin nyo nag-resign na ako. Di ba? Diyos ko! Lagi, di ba noon, na parang tipong ang... Oy, guys, 80 pa yan sa bar exam 80% yan sa bar exam. Pinaka-problema lang ng isang tao is... Alam nyo, hindi talaga dito lang ako sa numero na to, hindi na, masasabi kong hindi nagsasabi ng totoo. Sabi nila kasi, numbers don't lie. Di ba? Numbers speaks for itself. Sabi nila ganon. Pero dito, hindi ako naniniwala, 80% si Sara Duterte. Simpleng past tense, present tense, at past participle. Di ba? Mga kababayan, ay hindi niya alam Present, past, future, hindi alam ni Sarah. Magkasakit ang mamatay because death is the ending and then disease or sickness is going towards the ending. Maybe just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Okay, ito na. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka,
bakit sobrang sigurado ka na Yes. tapos na ito? I was about to ask VP because Representative Redon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the Oh, 180 na yung sigurado nila. articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Oh, well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. Grabe yung mga sagot to ha. Hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam yung alam niya. Diyos ko mga kababayan. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no, para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. Nakahalata na si Alvin sa'yo, Inday. Ayusin mo daw. Baka yung utak mo lumulutang pa, may jet lag pa. Biruin mo yung past tense, di mo na alam. Okay. Magkatlat-lat. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president? And Uy, to iniba na the yung narrative. family, to you and your siblings as well. Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat Mhm. sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But We're traveled miles away for him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na Mga kababayan, diba? Totoo yung sinasabi natin, yung analysis natin, yung balita natin talaga. Marami nang nang-iwan sa kanya. Kahit sa Kongreso, maging sa Senado, marami na yan. ko, pero hindi ako iniwan ng mga Correct. kababayan. Okay. Inyo kami. Correct. Ako. No matter what. VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. On behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, mahal ka namin, at asahan mo ang suporta namin. Duterte! Pinutol actually mga kababayan. Yung sinasabi dito ni Sara Duterte na kung saan po binabanggit niya, dito ko na nga lang sa cellphone kasi pinutol. Hindi ko alam kung inedit ito nila Alvin. Pero may binabanggit dito, tinanong pa siya ni Alvin mga ka-GP Natics kung hinggil po sa impeachment. At ang sinabi nga niya sa impeachment na yan ay ito. Teka ha. Dami kong cheat eh. Sabi rito, kung may impeach ako, yan ang sinulat ng Diyos. Sabi niya, tinanong siya ni Alvin kung ano mangyayari sa inyo kung Sabi niya, kung ako man ay ma-impeach, ay yan daw ay sinulat ng Diyos, mga kababayan. Kaya po yan yung content natin. Kanino ba talaga siya nagdadasal? Sino ba talaga ang Diyos niya? No, pero kung walang pabalbal na tanong, kung maayos na sagot naman, sa totoo lang, mga kababayan, ako naniniwala, no? Kung hindi natin haluan ng katarantaduhan, kasi loko-loko din ako 'di ba? Alam naman natin loko-loko si Sara kaya ginagago ko lang din. Yung kumbaga para sa akin, inilagay si Pangulong Bongbong Marcos, inilagay si Duterte bilang presidente ng Pilipinas, inilagay lahat ng mga namumuno sa Pilipinas noon, mga kababayan, naging presidente sila, yan talaga ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Now, kung may impeach si VP Sara Duterte, I totally agree. Gusto to ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Gusto to ng Panginoong Diyos na hindi siya makaupo dahil kawawa naman ang Pilipinas. Dahil kawawa naman
ang taong bayan. Kawawa naman ang mga Pilipino kapag naupo si VP Sara Duterte. So sa makatuwid, naniniwala talaga ako dito, mga ka-GP Natics. Kasi unang-una, dito, kung yung Diyos na ang tinutukoy niya, yung Diyos natin, gawa talaga ng Diyos yun. Sinulat niya talaga yun. Yun ang nakatadhana. Pero kung nagdadasal man siya sa Diyos niya sa impyerno, mga kababayan, ay ibang usapan na yun. Diba? Bahala na siya sa buhay niya doon. Oh, kaya lang meron ng ano rito, parang nakikita natin na parang tanggap na nga ni VP Sara Duterte yung mga nangyayari. Kita nyo, gumamit na ng was. Oh, when I was a vice president. Oh, tapos kung may impeach, parang ano na, tapos meron naman siya mga pahaging. Iniwan na ako ng mga kalyado ko, mga politiko, mga something like that. 'Di ba? Mga sinasabi ni VP Sara Duterte. So may paramdam na, guys. Oh. Oh. wag ang Diyos banggitin mo saltik, kilabutan ka. Sabi ni Rani Sierra, karma yan. Kung gaano kahirap noong panahon ni Digong, mauulit-ulit pag si Sara naman sa pwesto. Mas malala, guys. Mismo nga ang umamin yung mga taong nakasaksi, mas malala daw si Sara kay Digong. Patay kung patay. Nakita nyo naman Vice President siya ngayon. Hindi pa siya presidente. Pero kung siya po ay parang ano, 'di ba? Super VIP, parang prinsesa, parang reyna ang datingan, hindi humaharap doon sa mga kaso na ipinapile sa kanya, yung pag-iimbestiga sa kanya, hindi siya humaharap. Talagang 'di ba, bratinela. Oh, biruin mo, Vice President kaya magsalita sa isang presidente ng pagbabanta. Ibang klase to si VP Sara Duterte, kaya wag natin payagan. At alam ko, hindi papayagan ng Panginoong Diyos na makaupo to sa gobyerno. Yes, I totally agree. Ma'am Pleri Luna, that is her destiny. 'Di ba? She is destined na hindi maging presidente ng Pilipinas. Sigurado yan. Oh. Alright? So thank you so much po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Isang magpagpalang gabi at magkita-kita po muli tayo bukas. Salamat!